a blessed day, learners. Be ready and prepare yourselves as we embark on this journey to learn and enjoy this video. This time, we will study the 6 cardinal principles of investigation, a comprehensive guide to solving crimes. Be safe, and God bless you always. This is Teacher Lumaban's YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. The 6 cardinal principles of investigation are essential guidelines that provide a framework for thoroughly understanding and resolving an incident or crime. These principles, what, how, who, where, when, and why, serve as fundamental questions that direct investigators in gathering comprehensive, accurate, and relevant information. Ang 6 na pangunahing prinsipyo ng pagsisiyasat ay mahahalagang patnubay na nagbibigay ng balangkas para sa lubusang pag-unawa at pagresolba sa isang insidente o krimen. Ang mga prinsipyong ito, ano, paano, sino, saan, kailan, at bakit ay nagsisilbing mga pangunahing tanong na nagtuturo sa mga investigator sa pangangalap ng komprehensibo, tumpak, at nauugnay na impormasyon. What? Objective, to identify and clarify the nature of the event or crime. Key question, what exactly happened? Purpose, this question aims to pinpoint the specific incident, object, or action involved in the case. It sets the foundation for the investigation by defining what needs to be examined. Example, in a burglary case, the investigator would ask, what was stolen? The answer might reveal that valuable electronics were taken, indicating a possible motive and the need for tracking stolen goods. Ano? Layunin upang tukuyin at linawin ang katangian ng pangyayari o krimen. Pangunahing tanong, ano nga ba ang nangyari? Layunin, ang tanong na ito ay naglalayong matukoy ang partikular na insidente, bagay, o aksyon na kasangkot sa kaso. Itinatakda nito ang pundasyon para sa pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagtukoy kung ano ang kailangang suriin. Halimbawa, sa isang kaso ng pagnanakaw, itatanong ng investigador, ano ang ninakaw? Ang sagot ay maaaring magbunyag na ang mahahalagang electronics ay kinuha, na nagpapahiwatig ng isang posibleng motibo at ang pangangailangan para sa pagsubaybay sa mga ninakaw na kalakal. How? Objective, to understand the method, manner, or process by which the event occurred. Key question, how did it happen? Purpose, this principle uncovers the techniques, procedures, or actions used during the incident. It helps in reconstructing the event and identifying patterns or signatures of the crime. Example, in the case of a fire, the investigator would ask, how did the fire start? Determining whether it was accidental or arson is crucial for the investigation. If it's found that gasoline was used, it points to deliberate intent. Paano? Layunin upang maunawaan ang paraan, o proseso kung saan nangyari ang kaganapan. Pangunahing tanong, paano ito nangyari? Layunin, ang prinsipyong ito ay nagbubunyag ng mga pamamaraan, o aksyon na ginamit sa panahon ng insidente. Nakakatulong ito sa muling pagtatayo ng kaganapan at pagtukoy ng mga pattern o lagda ng krimen. Halimbawa, sa kaso ng sunog, itatanong ng investigador, paano nagsimula ang apoy? Ang pagtukoy kung ito ay hindi sinasadya o panununog ay napakahalaga para sa pagsisiyasat. Kung nalaman na ang gasolina ay ginamit, ito ay tumutukoy sa sinasadyang layunin. Who? Objective, to identify all individuals involved in the event. Key question, who was involved? Purpose, this principle focuses on determining the roles of different individuals, whether they are perpetrators, victims, witnesses, or accomplices. Identifying these people is vital for understanding the event's dynamics. Example, in a hit-and-run case, the investigator would seek to identify the driver, perpetrator, any passengers, witnesses, and the pedestrian or driver of the other vehicle, victim. Sino? Layunin upang matukoy ang lahat ng individual na kasangkot sa kaganapan. Pangunahing tanong, sino ang kasangkot? Layunin, nakatuon ang prinsipyong ito sa pagtukoy sa mga tungkulin ng iba't ibang individual kung sila man ay may kasalanan, biktima, saksi, o kasabwat. Ang pagkilala sa mga taong ito ay mahalaga para maunawaan ang dynamics ng kaganapan.
Halimbawa, sa isang hit-and-run na kaso, hahanapin ng investigador na kilalanin ng driver, perpetrator, sinumang pasahero, mga saksi, at ang pedestrian o driver ng ibang sasakyan, biktima. Where? Objective, to establish the geographical location of the event. Key question, where did it happen? Purpose: understanding the location is crucial for contextualizing the event, locating potential evidence, and narrowing down possible suspects. It also helps in determining jurisdiction and the scope of the investigation. Example: if a body is found in a remote area, the investigator would ask, where exactly was the body discovered? This might lead to further questions about how the body was transported there and whether the location is the primary crime scene or a secondary site. Saan? Layunin upang maitatag ang geographical na lokasyon ng kaganapan. Pangunahing tanong, saan ito nangyari? Layunin, ang pag-unawa sa lokasyon ay mahalaga para sa kontekstualisasyon ng kaganapan, paghahanap ng mga potensyal na ebidensya, at paliitin ang mga posibleng sospek. Nakakatulong din ito sa pagtukoy ng jurisdiksyon at saklaw ng investigasyon. Halimbawa, kung ang isang bangkay ay matatagpuan sa isang malayong lugar, ang investigador ay magtatanong, saan eksaktong natuklasan ang bangkay? Maaaring humantong ito sa mga karagdagang tanong tungkol sa kung paano dinala ang bangkay doon at kung ang lokasyon ay ang pangunahing pinangyarihan ng krimen o pangalawang lugar. When? Objective, to determine the timing of the event. Key question, when did it happen? Purpose: establishing a timeline is critical for understanding the sequence of events, verifying alibis, and linking the crime to other incidents. The timing can also reveal patterns, such as crimes committed at a specific time of day. Example, in a theft case, knowing that the crime occurred between alas 2 and 3 a.m. might suggest that the perpetrator knew the security guard's patrol schedule, indicating premeditation. Kailan? Layunin, upang matukoy ang oras ng kaganapan. Pangunahing tanong, kailan ito nangyari? Layunin, ang pagtatatag ng timeline ay kritikal para sa pag-unawa sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan, pag-verify ng mga alibay, at pag-uugnay ng krimen sa iba pang mga insidente. Ang timing ay maaari ding magbunyag ng mga pattern, tulad ng mga krimen na ginawa sa isang partikular na oras ng araw. Halimbawa, sa isang kaso ng pagnanakaw, ang pag-alam na nangyari ang krimen sa pagitan ng alas 2 at 3 a.m. ay maaaring magbungkahi na alam ng salarin ang ischedule ng patrol ng security guard na nagpapahiwatig ng premeditation. Why? Objective, to uncover the motive behind the event. Key question, why did it happen? Purpose: understanding the motive helps in determining the intent behind the crime, which is essential for building a case and possibly predicting future actions by the perpetrator. The why can also help in differentiating between crimes of passion and those that are premeditated. Example, in a case of corporate fraud, investigators would explore, why was the fraud committed? If it's discovered that financial strain led an executive to embezzle funds, this motive is crucial for understanding the crime's context and severity. Bakit? Layunin, upang matuklasan ang motibo sa likod ng kaganapan. Pangunahing tanong, bakit ito nangyari? Layunin, ang pag-unawa sa motibo ay nakakatulong sa pagtukoy sa layunin sa likod ng krimen, na mahalaga para sa pagbuo ng kaso at posibleng paghula ng mga aksyon sa hinaharap ng may kasalanan. Makakatulong din ang bakit sa pag-iiba sa pagitan ng mga krimen ng pagsinta at ang mga pinag-iisipan. Halimbawa, sa isang kaso ng panloloko ng kumpanya, sasaliksik ng mga investigador, bakit ginawa ang panloloko? Kung matuklasan na ang problema sa pananalapi ay humantong sa isang ehekutibo sa paglustay ng mga pondo, ang moibong ito ay mahalaga para maunawaan ang konteksto at kalubhaan ng krimen. Application of the principles. When these principles are applied together, they guide investigators to a holistic understanding of the incident. For example, in a murder investigation, the what might reveal that a stabbing occurred, the how could show that a specific knife was used, the who would identify the suspect and victim, the where would point to the location of the crime. The when would establish the time of death, and the why would uncover a motive like revenge or financial gain. By systematically addressing each of these questions, investigators can ensure that no aspect of the case is overlooked, leading to a more thorough and accurate resolution of the investigation. Paglalapat ng mga prinsipyo.
Kapag pinagsama-samang inilapat ang mga alituntuning ito, ginagabayan nila ang mga investigator sa isang holistic na pag-unawa sa insidente. Halimbawa, sa isang pagsisiyasat sa pagpatay, ang ano ay maaaring magbunyag na may naganap na pananaksak, ang paano ay maaaring magpakita na ang isang partikular na kutsilyo ay ginamit, ang sino ay makikilala ang sospek at biktima, ang saan ay tumuturo sa ang lokasyon ng krimen, ang kailan ay magtatatag ng oras ng kamatayan. At ang bakit ay magbubunyag ng motibo tulad ng paghihiganti o pinansyal na pakinabang. Sa pamamagitan ng sistematikong pagtugon sa bawat isa sa mga tanong na ito, matitiyak ng mga investigador na walang aspeto ng kaso ang napapansin, na humahantong sa isang mas may sensinang at tumpak na paglutas ng investigasyon. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, crime detection and investigation. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.